Ang tanong ay, are we truly free? Are we truly liberated? The sad question, the sad answer is hindi. Dahil sa nangyayari sa bansa natin ngayon, lumalabas na parang lumipat lang sa mga lokal na mga colonizer ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Maraming mga mahihirap, meron pa rin injustice sa ating bansa. Okay? Tapos maraming mga korupsyon na nangyayari. So ang mga namumuno sa atin, lalo ang ating mga politiko, ay ilang pamilya lamang. So habang ilang pamilya, ilang mayayaman, ang yumayaman, yung mga kawawayan natin ay tuloy pa rin naghihirap. Yan ang masaklap dito. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si si retired General Romeo Poquis ng Philippine Air Force. Sir, good morning. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras at Happy Independence Day po sa inyo. Gandang umaga, Jade, Admar. Happy Independence sa lahat. Opo, General. Mayong buntag. Yes po. Sa pagunita ngayon ng ating araw ng kalayaan, paano ho ba ninyo maisasalarawan ang kalayaan dito sa ating sa kasalukuyan nating sitwasyon ngayon dito sa ating bansa? Okay, taon-taon sineselebrate natin itong ating kasarinlan, araw ng kasarinlan. Pero ang masakit nito, ang tanong ay, are we truly free? Are we truly liberated? The sad question, the sad answer is hindi. Dahil sa nangyayari sa bansa natin ngayon, lumalabas na parang lumipat lang sa mga lokal na mga colonizer ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Maraming mga mahihirap, meron pa rin injustice sa ating bansa. Okay? Tapos maraming mga korupsyon na nangyayari. So ang mga namumuno sa atin, lalo ang ating mga politiko, ay ilang pamilya lamang. So habang ilang pamilya, ilang mayayaman, ang yumayaman, yung mga kawawayan natin ay tuloy pa rin naghihirap. Yan ang masaklap dito. Opo, baga tayo'y hindi malaya mula sa mga politiko. Tayo, mga Pilipino rin ho ba ito? General, tama ba? Dahil tayo'y pinaglaban natin ang ating kalayaan mula sa mga dayuhan. Pero ngayon parang iba na. Anong masasabi po ninyo, General? Tama yun, dati ang kalaban natin mga dayuhan at marami tayong mga ninuno na mga namatay para ipaglaban ng ating katarungan, yung ating independence, yung ating kasarinlan. Pero ngayon nga, mga lokal na tao, mga politiko, ang nagpapahirap din sa atin. Opo. Gaano ho kahalaga yung papel naman po ng mga uniformed personnel sa pagpapanatili ng kalayaan po natin at siyempre yung soberanya ng Pilipinas? Okay, pagka tinatawag natin soberanya, itong ating national integrity, yung ating sovereignty, malaya tayo ngayon sa mga sumasakop sa ating mga dayuhan, pero sabi ko nga, tayo ay hindi lubos na nakawala dito sa ating independence dahil nalipat lamang sa mga lokal o yung mga Pilipino rin ang nag-aapi sa atin. Ngayon, yung mga sundalo natin ay of course meron silang mandato to protect the country, external threats, ganyan. Pero ngayon, nalalagay sila sa mga challenge na dapat protektahan talaga nila ang ating mamamayan. Hindi lamang protektahan ng Estado, kundi protektahan ng mamamayan sa mga nangyayaring kaguluhan dulot nitong matinding korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Pero itong mga politiko, itong mga opisyal ng gobyerno na nasasabi po natin na baga ito yung banta sa kalayaan ng ating bansa, ay may impluensya ho ba yung mga dayuhan din? Naiimpluwensyahan itong mga Pilipino, mga politiko, mga lider, opisyal ng gobyerno sa ating bansa, kaya nagkakaganito po tayo? Wala ring mga direct na pagkikialam sa ngayon ang mga ibang bansa. Pero siyempre may mga impluwensya sila diyan dito sa ating mga oligarkiya. Dahil nangyayari dito sa atin, sa bansa natin,
lahat ng mga malalaking negosyo ay hawak ng mga oligarkiya. At may mga ano yan, may mga link, direct at saka indirect link yan sa mga ibang bansa tulad ng US, China. Opo. Bilang isang Pilipino, papaano ho ba maipapakita ng mga ordinaryong Pilipino yung kanilang pagmamahal sa ating bayan, pagtatanggol po sa ating sa kalayaan po ng ating bansa? Bilang mga Pilipino, dapat tayo ay magkakaisa, no? Tayo nagtutulungan na tayo ay ah, sinusunod natin ang mga batas, okay? Pero ngayon dahil dito nga sa matinding korupsyon, dahil sa matinding pagnanakaw, dahil sa mga pananamantala ng ating mga leader, ay dapat magkaisa rin tayo kasi karapatan natin yon para ipaalam sa kanila, ipaalam sa buong bayan na dapat managot itong mga taong nagnanakaw sa bayan. Ito nga matinding issue ngayon sa ating kasarinlan. Opo, marami na hubang mga kabataan ngayon na General, nakikita ho ninyo batay po sa inyong mga napapansin, no? Na aware at talagang tumatayo, may prinsipyo na handa pong ipaglaban ang ating bansa, ang ating konstitusyon, laban po dito sa mga abusado pong mga individual, lalo na dito pa sa ating bansa. Okay, dito sa nangyayari sa atin ngayon, itong laban sa korupsyon. Matindi, hindi lamang ordinaryong korupsyon to matinding korupsyon. Ang masakit nito, itong ating mga kabataan, hindi tulad sa ibang bansa na aware sila at talagang sila mismo ang namumuno at nangunguna dito sa mga laban na ito sa korupsyon. Okay? Ito ngayon, unfortunately, kami mga retired mga military and other uniform personnel ang nangunguna dito sa pamamagitan ng aming asosasyon or aming kilusan, United People's Initiative. So, inikayat natin ang mga kabataan na dapat sila nga ang manguna dito sa laban na ito dahil laban ito hindi lamang sa pang-araw-araw kundi laban to sa kanilang kinabukasan. Opo, So opo. ngayon, lumalabas sa social media na meron ng may mga naghihikayat na ng kapwa nila mga kabataan, mga youth groups sa iba-ibang lugar sa bansa para lumabas at ipakita ang kanilang hindi lang pagkamuhi, kundi galit din dito sa matinding korupsyon na ito. Opo, paano po yun babalansin, bako ko ipasa kay Partner Admar, paano po yun babalansin ng isang kabataan na yung kanyang sinasamahan o pinagkakaisahan na grupo ay hindi sa ibang kampo na iba pong ideolohiya. Ang sinasabi ko po na ma-recruit po sila ng mga makakaliwang grupo at itong mga teroristang grupong ito, General. Okay, yung mga sa mga kaliwa naman, ibang agenda yon, ibang ideolohiya yon, di ba? Komunista yon komunismo di ba? Yung komunismo na yan, matagal ng obsolete na ideology na yan. In fact, yung mga bansang kung saan nangunguna yung komunista noon, Russia, China, wala na yun kapitalista na ngayon. Yung kanilang economy ngayon ay hindi naman komunista kundi kapitalista na. Ngayon, ang sinasabi natin dito sa panawagan dito sa anti-corruption na ito ay ibang laban ito. Hindi ito laban ng ideolohiya kundi laban ng pananagutan, laban ng pagkamuhi dito sa mga korupsyon na ito na nangyayari sa ating bayan. General, may buntag. Si Admar po ito. Magandang umaga, sir. Sir, dito tayo Magandang po umaga, sa Admar. recent statement po. Dahil may mga panawagan nga doon sa militar, sa gitna po ng krisis na kinakarap ng bansa. Lalo na po, sabi nyo nga, hindi pa tayo malaya doon sa mga korap at mga mapang-abusong opisyal. Kaya nga dapat gumawa ng hakbang na rito ang militar sa ilalim na rin ng konstitusyon na dapat protektahan ang sambayan ng Pilipino. Na ano ba ang masasabi niyo po dito na apolitical po sila, pero paano natin na matitiyak na apolitical ba talaga sila? Ang nasa itaas nila, ang nag-uutos din sa kanila, mga politiko rin, General. Yung being a political tama 'yun yung
yung armed forces ay hindi dapat na makisali o makisawsaw sa politika, lalo na yung mga partisan political activity na yon, ano. Pero hindi rin natin maikakaila na ang mga leader natin ay mga politiko, okay? Pero sa nangyayari sa ating bansa ngayon na pinapanawagan natin, dahil ang armed forces, ang mandato nila ay protektahan ng taong bayan. Ang taong bayan ngayon ay umiiyak. Ang taong bayan ay humihingi ng tulong sa kanilang mga sundalo, di ba? Na tulungan sila na ikondinahin itong mga matinding korupsyon na ito. Hindi natin sinasabing umaklas sila o labanan ng gobyerno o magkudita. Ang sinasabi natin ay makiisa sila sa panawagan ng taong bayan na kondinahin, panagutin, at isoli lahat ng mga ninakaw ng mga politiko na yan. Yun lamang po ang gusto natin mangyari. Ayaw natin silang umaklas o pabagsakin ng gobyerno. Opo, nabanggit naman po na hindi raw sila bulag at hindi rin daw sila bingi sa mga kaganapan. Nararamdaman niyo po ba ito, General? Unfortunately, hindi. Last year, nung nakausap namin si General Bronner, ang sinabi niya ay ganun din. Ang inyong armed forces, sabi niya, ay hindi bulag, hindi bingi, hindi pipi. At nararamdaman namin ang nararamdaman ng taong bayan. Ngayon, nung isang several days ago, ang sinabi niya, hindi bulag, hindi bingi, nawala na yung pipi. So parang lumalabas na pipi talaga sila, na pipi na ba sila o bakit hindi sila nagsasalita na kondinahin itong matinding korupsyon na ito? Opo, at ang pag-intindi din sa pagiging walang pinapanigan sa politika, nakikita nyo pong mali yung kanilang interpretasyon na ukol po dito, General. Kasi naalala ko, mayroon ding nag-viral din yung video dati nung may nakausap siya with mga matataas na opisyal ng Kamara patungkol doon sa budget, yung mga ganun po na nakikita natin, di ba, na hindi magandang imahe sa mata ng publiko kung lagi nila iginigit itong mga ganito. Pag dating pala sa ng budget, doon pala, yun nga, sa mga politiko. At tama yan, pagkaganyan, mga budget hearing, maraming mga, of course, may mga behind the scenes yan may mga horse trading. Yun ang dapat nating iwasan. Ngayon, itong armed forces natin sa pamagitan ni General Bronner, sinasabi niya na hindi dapat makialam sa politika. Ang sinasabi natin, hindi naman dapat makialam sa politika ang armed forces. Ang gusto nating gawin ng armed forces ay makiisa sa taong bayan, tulungan, suportahan ng mga taong bayan, yung mga nagpuprotesta na kinokondina itong mga matinding korupsyon na ito sa ating bayan. Okay? Kung ang pagtulong sa taong bayan ay kinoconsider ni General Bronner na pamumulitika, ay may problema tayo sa bayan. Kasi sa tingin natin, hindi naman pamumulitika, suportahan mo yung taong bayan para kondinahin at panagutin yung mga nagnakaw sa pera rin ng taong bayan. Opo, hanggang saan ba? Sinasabi po kasi dito sa Section 3, no? Civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Hanggang saan ba itong pagiging protector of the people and the state nitong armed forces of the Philippines, no? Gaano kalawak yung saklaw, saan tayo protektahan, General? Okay, yung mandato na yan ng armed forces, as the protector of the people and the state ay walang hangganan. Kasi yun ang mandato nila, di ba? They obey the Constitution and protect the people and the state. Yun talaga. So ito ngayon, ang problema ng taong bayan ay itong korupsyon na ito laban sa ating mga namumuno sa atin. So dapat bilang mga sundalo ng taong bayan, tulungan nila, suportahan nila ang taong bayan. Ngayon, yung obey the Constitution
kung titingnan mo, sino ba ang nag-approve ng Constitution? Ang sinasabi rin sa Constitution na yan, sovereignty resides from the people, resides in the people. And all government authority, ang otoridad ng lahat ng mga namumuno sa atin ay galing din sa taong bayan. Okay? Taong bayan din ang gumawa ng Constitution, nag-approve ng Constitution na yan. Ang otoridad ng mga ating mga namumuno sa atin, mula sa presidente pababa, ay nanggaling din sa taong bayan. Okay? So dapat protektahan ng mga armed forces ang taong bayan. Okay? Lalong-lalo na ngayon sa laban na ito sa korupsyon na matinding problema sa ating bayan na kinalulugmok na ng ating bayan ngayon. Opo. Dito naman po tayo sa paglantad nga po nitong tinaguriang Brave 18. No? Sila po ay humarap, bago pa man sila nakaharap talaga sa Senado, ay nung pagharap pa lang nila sa publiko, talagang pinutakti na sila ng kaso ng mga individual na kanila pong dinamay sa kanilang mga aligasyon. Ano po ang mensahe din nito, lalo na po ngayong panahon po ng kalayaan, na may mga ganito pa rin po na talagang pinaninindigan? Kasi pwede namang, sabi nga ng iba, pwede namang tumahimik na lang kasi hindi basta-basta yung kanilang magiging kalaban, gobyerno. At napakaraming mga taga-gobyerno ang kanilang mga pinangalanan na di umano'y tumanggap ng maleta na may lamang pera. Tama yan, ano. Itong ating mga dating sundalo, yung 18 former soldiers o Brave 18 kung tawagin, ay mga taong nagsasakripisyo, okay? Ano sila, malaking nila na kapahamakan ang ginagawa nila, no? Na kalabanin at magsubong ng mga manualya, hindi lamang mga milyon-milyon, kundi mga bilyon-bilyong pera na ninanakaw sa taong bayan. So dapat, pinaparangalan pa nga sila dahil nga yung ginagawa nila na yan ay malaking kapahamakan sa kanila at sa kanilang pamilya. Wala silang mapapala dyan So ganyan din sa amin, sa United People's Initiative, kami mga retired na. Dapat nananahimik na lang kami, nag-aalaga ng apo. Pero bakit? Kasi mahal natin ang ating bayan. Nakikita natin nagdurusa yung ating mga kababayan, marami naghihirap. Tapos maraming mga nananamantala, maraming nagpapayaman. Maski ngayon may crisis, mataas lahat ng bilihin. Pero yung mga mayaman, lalong nagpapayaman, lalong lumalaki ang pera nila pagka ganitong may crisis dahil nananamantala sila. Ngayon, itong mga sundalo natin at yung mga iba pa na lumalabas para kundinahin to ay imbes na palakpakan o parangalan ay lalong kinukundina. Lalong-lala siyempre ng mga taong kanilang sinasangkot sa matinding korupsyon ito. Yun ang masakit dito. Ano nangyari sa ating bayan. Opo. At sa inyo pong post sa social media, nabasa ko po na maliban dito sa tinaguriang Brave 18, meron pang lalabas na tinagurian nyo rin pong Fearless 14, tapos meron pang Valiant 7. Ano po itong detalye nito, General? Itong mga Fearless 14 sa Valiant 7, mga kasamahan din nila ito, yung Brave 18, Sila lahat ay mga naging security o yung mga personal assistants o office assistants ni dating Congressman Saldico. Kaya maraming nalalaman nito mga ito, okay? Dahil sila mismo Sila yung VIP security, sila yung driver, sila yung protector, sila yung inutusan na magdala ng mga mali-malitang pera na yan. So personal experience, personal testimony na sila talaga ang nagdala ng mga pera na yan kung kani-kanino mga tao, matataas na politiko. Opo. Sa nakalipas po na pagdinig sa paksyon po ni Senador Gatchalian ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo, kinwestiyon po yung kredibilidad nitong tinaguriang Brave 18. And kabilang po doon yung kanilang pagkaka-discharge daw po sa
Armed Forces of the Philippines, dishonorably discharged daw po ito. Meron po ba kayong informasyon? Kasi nga, pangit kasi pakinggan yung dishonorably discharged dahil nag-awol. Di natin alam anong pinaka nasa likod ng kanyang pag-aawol. Baka merong mas malalim pa nito, yung katagalang talaga na dishonorably discharge yung pangit, pero ano ang malalim na impormasyon nyo pong alam, if meron man po, ukol nga po dito sa mga sundalo, dating sundalo na ito, General? Okay, yung sa dishonorable discharge sa armed forces, marami mga dahilan yan. Isa nga dyan, sabi mo, yung awol, di ba? Ngayon, ngayon yung awol, bakit nag-aawol ang isang sundalo? Okay? Yung nangyari dyan, sa iba sa kanila, mayroong mga family problem, di ba? Nagkasakit yung mga anak o yung may mga gulo-gulo sa pamilya. So, sa mga bagay na gano'n, hindi na sila bumabalik sa kanilang mga unit. So, awol yun. Meron din yan yung mga nag-aawol. Bakit? Meron mga abusadong mga opisyal, may mga abusadong commander. So, imbes na mapahamak sila o makapatay sila, ay nag-aawol na lamang sila. Ngayon, sabihin na natin nag-awol sila o dishonorable discharge sila, sa ginagawa nila ngayon, parang redemption to sa kanila na may magawa sila ng tama sa bayan. Kung may nagawa man silang mali nung nakaraan, serbisyo nila, ay ito parang, ang tawag ito, redemption o parang kinaklaro nila o nililinis nila ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng paglantad o pagsiwalat ng mga maanumalyang mga korupsyon na ito na naghahatid sila ng mga bilyon-bilyon mga pera sa kung kani-kanino. So, redemption sa kanila yon. So, dapat po nga, ang sabi ko, palakpakan natin sila o parangalan o purihin sila sa ginagawa nilang ito dahil wala naman silang mapapala dyan eh. Pinapahamak pa nga nilang pamilya nila. Bakit nila ginagawa yon? Dahil sa tingin nila, dapat nilang gawin yon para makatulong sa taong bayan. Yun ang tumpak doon. Opo. Sir, meron din ako nabasa na malimit daw kinukuha ng mga politiko, mga opisyal ng gobyerno bilang mga security, ay dati pong mga sundalo. Narinig ako, paborito nila, dati ding mga Marines. Ito po ba'y may katotohanan? Totoo yun, dahil kung kukuha ka rin lang ng mga security, ay yung may background na, hindi lamang may training, kundi may experience na sa sa armed forces. Kasi kailangan kasi diyan ay disiplina, okay? May disiplina, may paninindigan, merong sariling decision making. So dapat importante 'yon. Train sila, mga sundalo, sumusunod sila at saka meron silang prinsipyo. Yung maganda doon. Kaya kinukuha sila na mga security. Opo, natanong ko po yan, General, kasi baka may mga nagpapaka-epokrito dyan na tinutuligsa itong mga dating sundalo. Karamihan ay dating Marines. Sila din naman pala, may kumukuha din ng mga dati ring mga sundalo po, General. Yan ang nangyayari doon eh. Tinutuligsa nila dahil apektado sila sa testimonya nila. Pero kung titingnan mo, sila rin ay may mga security rin na mga dating, hindi lamang dating armed forces, dating sundalo, kundi mga active service na sundalo. Yan ang masaklap doon. Opo. Sir, dito po sa paglantad ng dagdag pa, ano po kaya ang nag-udyok sa kanila? Alam na, nabanggit ko nga kanina, gobyerno, yung kanilang, kumbaga, sumatotal gobyerno po, yung kanilang magiging kalaban dahil po sa mga personalidad na kanila pong sinawalat nung Brave 18. At bakit kaya ngayon lang sila lalantad sa hinarap? Okay, ganito yan eh. Bakit lumantad itong Brave 18? Okay? Dahil nakita nila ang testimonya ni Sergeant Orly Gutesa, nakasamahan din nila dati. Okay? So, tinutulungan nila at kinoconfirm nila yung sinabi ni Gutesa. Ngayon, bakit lumantad si Gutesa? Diba? Wala namang nagudyok sa kanya lumantad. Nakita lang niya, nalaman pala niya na galing pala sa korupsyon, galing pala sa pera ng taong bayan, yung mga dinadala nilang dinideliver ng mga pera. Kaya kusang loob siyang lumantad para isiwalat itong mga korupsyon na ito. So ganun din, itong ating Fearless 14. Nakita nila na itong mga Brave 18 at saka si Sergeant Gutesa ay
lumantad na at sinisiwalat na nga itong mga pagde-deliver nila ng mali-malitang mga pera. So ganyan din, tinutulungan nila bilang mga dating sundalo, merong paninindigan, meron silang prinsipyo na ilahad ang nalalaman nila para makatulong sa taong bayan. Ganun lang yon. Wala silang hinihinging pabor, wala silang hinihinging kapalit ng mga testimonya niyan. Ganyan ang dapat na mga sundalo. At Opo. ganyan ang mga sundalo. Tapat. Opo. At sa nakikita nyo po, handa na rin ba itong mga lalantad pa na makasuhan, kagaya po ng hinarap din ng tinaguriang Brave 18 po, General? Pagka lumantad sila at gawin nila yung sinasabi nilang gagawin nila ay nangangulugan na handa sila na makasuhan. Okay? So, yun ang kapalit niyan eh. Di ba? Gigipitin ka, tatakutin ka, kakasuhan ka, arestuhan ka, tulad sa akin. Di ba? So, inaresto ako, kinasuhan, yan. Pero hindi tayo patitinag, hindi tayo matatakot sa mga ginagawa natin dahil alam natin tayo ang nasa katotohanan, tayo ang nagsasabi ng totoo. Dapat hindi tayo titigil dito sa ginagawa natin. Tulad niya mga Brave 18, Fearless 14, sa Valiant 7. Opo. Dapat tuloy-tuloy sila. General, gaano po kalawak, kadetalyado, kalaki ang hawak na mga ebidensya nito pong mga dating sundalo na ito para mapatunayan na may maling ginawa yung ilang mga opisyal ng ating gobyerno? Kasi ang sabi nga ng Malacanang, puro hearsay lamang po. Wala daw matibay na mga ebidensya. Yung mga larawan, madali lang naman magkaroon ng gano'n. Ano pa ang kailangan ng mga ebidensya? Yun, nakukulangan sila. Kaya pinapasinungalingan nila yung mga nababanggit na mga dating sundalo po, General. Okay, wala akong personal na nalalaman. Pero base doon sa sinasabi ni Attorney Levy Baligod, of course, may mga pictures sila, may mga videos sila na hindi pa nila inilalabas, di ba? Tapos, itong mga testimonya ng mga sundalong ito o dating sundalo ay kino-corroborate o ibig sabihin tunayan nila o parang sinasabi ng totoo yung sinasabi ni dating Congressman Saldico kung saan meron din siyang paglalahad. So ito ay corroboration ng mga witnesses at ng testimony ng mga witnesses. Okay? Ngayon, ang sinasabi rin ni Attorney Baligod, itong susod ng Fearless 14, mas malaki, mas marami silang nalalaman dahil mas matagal silang nagsilbi kay Saldico kaysa ditong naunang Brave 18 na ito. So expect natin na mas marami silang isisiwalat na hindi pa sinisiwalat nung Brave 18. Opo. General, si Jade po ulit ito. Yung banta daw sa Senado ay may kinalaman daw itong mga dating sundalo, itong Brave 18. Ano po yung masasabi po ninyo? Dahil nga pinagkukunan nila ng intel report mula po sa NBI. Papaano ho ba ang proseso pag-validate ng isang intel report o kung may banta ba ang isang ang lugar tulad na po dito sa kaso ng Senado? Paano yung magti-threaten? Pag yung maging threat yung mga sundalo na yun, nagtatago nga yung mga yan. Diba? So wala namang mga baril. Pupunta sila dyan sa Senado na, di ba, inaharang sila. Chine-check kung anong dala nila. Wala man dala. Maski na ballpen, wala man silang dala. Wala man kutsilyo. So ito ay mukhang gawa-gawa lamang para para mapigilan sila. Yun lamang ang interpretasyon dito. Ayaw nilang magtestimonya itong mga ito kaya ginagawa nila ng dahilan o yung mga senaryo na threat mismo itong mga 18 na ito o yung mga 14. Kaya hindi sila dapat pumunta diyan sa Senado. Ganun lamang 'yun. Opo, kayo matagal na po kayo sa militar. Dapat bang pagkatiwalaan o matibay bang batayan yung mga intel report mula sa NBI o kailangan pong i-validate pa yan ng AFP o ng PNP? Ano po yung tama po dyan na General? Tama yan. Yung mga intelligence reports yan di ba? Lalo pa involving national security o public safety, binavalidate yan. Binavalidate yan ng ating mga armed services, yung mga police, yung armed forces, di ba?
May mga intelligence agencies dyan. Binabalidate na maigi yan. May mga NICA, may mga NSA. So, hindi yan basta ganoon. So, mukhang hindi nga validated eh. Mukhang raw information yan. Parang, ano lang, chismis, kumbaga, dahil wala namang validation. Opo, kasi mismong si Senate President Alan Peter Cayetano ay duda po doon sa intel report pula sa NBI, considering na sila nga daw yung nagsimula ng gulo dyan sa Senado kamakailan. Tama yun, ano? Yung NBI naman talagang lumalabas na threat to public safety. Dahil bakit sila yung nagpupwersa na pumasok dyan, di ba? May pamamaraan naman para maka-aresto di ba? Bakit sila, meron silang mga covert operations dyan sa GSAS na ganyan, parang may mga palihim na mga operation. Tapos naka-civilian sila, may mga habang mga baril. Threat to public safety yun. Lalo't maraming tao dyan na naman nagrarally, mga nagpo-protesta. Tapos maraming nakamahabang baril na naka-civilian. Dapat hindi nila ginagawa yun. Kung gusto nilang arestuhin, madali namang arestuhin yun eh. Bakit kung saan maraming tao, kung saan may sesyon, doon pa sila mga aresto. Ganon. So, at saka may pulis naman eh. Pulis, uniformado, pwede naman sila ang mag-aresto eh. Bakit sila nagpupumilit dyan? May senaryo sila, kaya ganon. Opo. May idea ho ba kayo, General, kailan magpapakita o lalabas po itong dagdag na 14 ex-soldiers at ito pang mga 7 na dagdag para tumistigo laban nga doon sa mga sangkot sa flood control anomaly? Itong Fearless 14, ito yung additional na mga witnesses o whistleblowers na mga nagdala ng mga maleta. Sabi ni Atty. Baligod ay handang-handa sila na lumantad. Unfortunately dyan, may mga away-away dyan sa Senado. Alam naman natin na dalawang Blue Ribbon Committee, merong acting Senate President, merong incumbent Senate President, magulo. So anytime na patawag sila nung sino man dyan, whether yung incumbent o whether yung challenger na Blue Ribbon Committees, ay handa daw yung mga sundalo na yan para tumistigo. Anytime. Opo. Ang tanong kasi ng ilan sa ating mga kababayan, papaano yan na ngayon, may banta daw nga ng ang Senado, tapos parang bakit kailangan pa i-lockdown at bakit pa naka-work from home yung mga empleyado ng Senado. Papaano na matutuloy yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa kampo po ng Cayetano Block? Obviously, yun nga sinasabi ko ayaw nilang marinig yung testimonya ng Brave 18 na yan, at saka yung Fearless 14, at saka yung may pangatlo pa na batch, Valiant 7. Ayaw talaga nilang lumantad sila, ayaw silang magsalita dyan sa Senado, dyan sa Blue Ribbon Committee dahil maraming tatamaan sa kanila. Yun lamang yun ang ibig sabihin nun. Opo. At itong ipinapakita po ng Brave 18 at sa marami pa pong lalabas ay patunay na kailangan magsakripisyo para maging malaya tayo mula sa mga korap na mga leader at ng mga nagtraidor sa ating bansa. General. Tama yan, So dapat tayo mga taong bayan magsama-sama para marinig tayo at kumaksyon ang gobyerno. Kailangan talagang mapanagot. Sino ba yung mga yan? Mag-iisang taon na eh. Wala pong nakukulong na congressman, senador. Wala pong nakukulong na dyan sa Malacanang. So yun ang inaantay ng mga tao. Dapat mapanagot talaga sila sa matinding korupsyon na ito. So kung sama-sama tayo, paniwalaan natin yung testimonya, dinggin, imbestigahan yung sinasabi ng mga Brave 18 na yan at ang iba mga witnesses at ipakulong. Bawiin yung mga ninakaw nila. Yun ang gusto ng taong bayan. Opo. Ang grupo ho ba ninyo, General, may mga activities po ngayong araw na ito? Kaugnay nga po ng pagdiriwang natin ng Independence Day. Meron kaming pagtitipon dyan sa Liwasang Bonifacio ngayong alas 2. So, inibitahan natin yung ating mga kababayan na makisama, makisali at mag-attend dyan sa pagdiriwang na yan.